I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Oh, ayan, mag-react na naman ako, 'di ba? Oh, ang kulit nyo talaga, no. Laging may nagme-message, guys, ano. Well, anyway, para sa akin naman, ano, sa statement ni Sara Duterte, medyo para sa akin lang, guys, medyo na-alarma ako doon, mga kababayan, no. So, dito mo makikita kasi si Sara Duterte na talagang kaisa na niya yung mga nagrarally sa Uliwasang Bonifacio. And of course, guys, kaisa niya yung mga tao na talagang tumutulig sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. kasama ang kanyang ama at mga kapatid. O, 'di ba? Kasi kung talagang wala kang galit, no, sama ng loob kay Pangulong Marcos Jr., nandoon pa din ang presence mo sa kanyang SONA. Sapagkat ang SONA, mga kababayan, mahalaga po yan. Sabi nga ng ating mahal na Pangulo is, yan po ay report po para sa sambayan ng Pilipino sa kanyang mga nagawa sa loob ng 2 taon. Importante po yan. Kasi sabi nga ng iba, nagrereklamo sa mga ayuda. Alam nyo, yung mga ayuda, hindi araw-araw po yan. Yan po ay tulong sa mga magsasaka. Alam nyo, no, number 1 priority ni Pangulong Marcos Jr. ang magsasaka. Hindi po mo pwedeng pigilan ng Pangulo. Yan po ang kanyang goal sa kanyang administration. Mauuna ang magsasaka. At yan naman, sa epekto ng El Nino. Natural lang po yun, guys. Bilang isang Pangulo, siya po ang masusunod. At yun naman po ay maganda naman ang kanyang mga programa, no? Hindi naman hindi naman niya gagawin 'yun kung hindi makikinabang ang mamamayang Pilipino. Lagi ko nga sinasabi, mga kababayan, at least nakikita nyo ang budget, no, 'di ba? So dahil dito sinabi niya, 'di ba? Tinanong siya nung isang media, kung dadalo sa SONA. Sabi niya, ayan, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Pag sinabi mo kang designated survivor, parang ang dating lang sa akin, sa akin lang, mga kababayan, parang may mangyaring hindi maganda. Ewan ko lang, guys, kasi kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong pag-iisip tungkol dito sa designated survivor. Parang alam na alam mo, sa araw ng SONA may mangyayari, parang naghahanda ka sa sarili mo that you are take over the position if ever there's something happen to the president that time, no, sa SONA. Pero I hope hindi naman siguro ganun, ano. Pero para sa akin, yun po ang pananaw ko. Unang State of the Nation address ng Pangulo, kasama sa mga dumadalo ang Vice-Presidente. Kinumpirma ng Kamara na imbitado sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa July 22, si Vice President Sara Duterte. Pero nang aming tanungin kung pupunta siya, napaka-immature nito. No. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Sa konsepto ng designated survivor gaya ng sa Amerika, pinaliliban sa isang pagtitipong dadaluhan ng Pangulo at iba pang opisyal na kasama sa line of succession ng Presidente para sakaling magkaroon ng pag-atake na ikamamatay ng mga naroroon ay maaari siya magsilbing pansamantalang Pangulo. Pero dito sa Pilipinas, walang ganito. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Vicente Mendoza, walang probisyon sa konstitusyon na nagsasaad ng designated survivor. Minsan ang nagpanukala ng designated survivor bill noong 2019 si dating Senador Panfilo Lacson. Pero wala man sa batas. Sinabi ng isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna, wala naman daw masama rito. Lalo't wala pa rin daw batas na naipapasa kung sino ang hahalili sakaling mawala ang Pangulo at ang mga susunod sa line of succession na pangalawang Pangulo, Senate President at House Speaker. The Vice President doesn't have to be there. Wala naman siyang role doon eh. Kaya tama yung ginagawa niya na she will not stay there so that if something happens to them, mayroon pa tayong presidente. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala naman daw sila nakikitang banta sa paparating na SONA. Ang tingin ko personally, no, parang pabiro lang yun. Joke lang yun. Kasi alam mo naman yung pamilya nila, di ba, mahilig magbiro eh. So,
But of course, baka iba ang reaction ng security officials natin, di ba? So far, wala naman kami naririnig na because of that, then we have to do additional security. Dagdag ni House Secretary General Velasco, ina-anticipate na nila ang lahat ng posible mangyari sa SONA. Halos araw-araw na rin daw nagpupulong ang kanilang security team kasama ang Presidential Security Command para ma-assess ang security situation at maabatan ang anumang banta rito. Ayon sa House Secretary General, kung sakasakali, ito ang kauna-unahang pagkakataong hindi raw dadalo ang isang vice-presidente sa SONA ng Pangulo. President Wala ang hindi akong alam na absent eh. Nag-absent ang Vice President. Based on our records po, wala po. First time po yan. Sa isang pahayag, sinabi naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na desisyon ng isang public official kung dadalo siya o hindi. Pero ang SONA raw ng Pangulo ay isang mahalagang okasyon para pag-isipan ang progreso ng bansa, paglutas sa mga hamon, at ilatag ang mga plano para sa hinaharap. Nararapat lang daw na makita ng sambayanan ang pagkakaisa ng kanilang mga lider para sa kanilang kapakanan. Hindi, kumbaga, very alarming kasi yung sinasabi niya, no? So, if ever naman na may mangyari sa Pangulo, well, ito lang po guys ang masasabi ko rin naman, no? Maki-question talaga si Sara Duterte. If ever naman, wag naman mangyari. Dahil hindi naman mangyari yun, no? Maki-question siya kasi, bago ang SONA, nagsalita siya ng ganun. Hindi po ako abogado, mga kababayan, pero kumbaga nakikinig tayo sa mga talakayan ng mga abogado. So, dahil dito, no, mga kababayan, talagang hinihiling ko rin naman sa inyo, sa mga nanonood, na I really, guys, no, encourage you all na ay pag-pray po natin ang ating mga napangulo, safety and protection galing sa Panginoon. Alam po naman natin, ang Panginoon sumasa kanya sapagkat napakabait ang Pangulo na ito no, hindi niya hayaan na mangyayari yung ganong klaseng mga haka-haka, no. So, kahit sabihin mo na sinasabi ng ibang political analyst na baka nagbibiro lang, alam nyo, pagdating sa mga ganyang usapin, walang biro guys, no. Iwasan natin yung magbitaw tayo ng salita na kumbaga na hindi maganda sa pananaw ng ibang tao. Kasi alam nyo, maraming tao nakakapuna dito sa sinabi ni Sara Duterte. They are very professional actually, no. Supposed to be, mga ibang congressman nag-react din dito dahil hindi naman dapat ganun, mga kababayan. If you are not attending the SONA, much better na guys na wag ka na magsalita na kung ano-ano, 'di ba? Kasi para hindi ka ma-question no? Hindi rin maganda 'yun, no? Ito si Sara Duterte, alam nyo, napaka-immature niya, no? Kulang pa siya talaga sa kaalaman. Pag sinabi mo, no, dito, sabi niya, designated survivor, di ba? Paano niya masabi niya, designated survivor siya? Kung yung DepEd nga, hindi niya kayang pamumunaan, how much more sa pagkapangulo? Sus, pwede ba, mga kababayan? Wag siyang, mangarap na maging pangulo. Napaka-ambisyosa niya naman, di ba? Hindi sa bagay doon. Wala siyang kakayahan. Napakakulang ang kanyang kaalaman, mga kababayan. Ako, yun po ang nakikita ko. Ewan ko sa inyo, no? Napaka-immature niya, para siyang batang maliit. Sabi nga ng isang political analyst, baka biro-biro, lahat na lang biro, ganun. Lahat na lang ng bagay biro, pati yung dating pangulo, yung ama niya, biro na lang ganun. Lahat na lang biro, wag na paniwalaan. Aba, talo mo pa yung 1-year-old na bata. Kung ganun, batang isip ka. Designated survivor. Ibig sabihin, ambisyosa ka. May pangarap ka maging pangulo. Look at yourself naman. You are very incompetent, di ba? Yung DepEd nga, hindi mo kayang pamumunuan, iniwan mo na lang, nag-resign ka. Dahil walang achievement na malaki na iniwan sa DepEd. Siya na mismo nagsabi na wala siyang expertise pagdating sa pamumuno sa education sector. Di ba? Tapos ngayon may pangarap kang maging pangulo, hindi yata maganda. Para sa akin, talagang alam nyo, lagi kong tinatanong, ano ba ang violation or nilabag na batas ni Pangulong Marcos Jr.
na kung bakit atat kayo agawin ng pwesto niya. Walang ano guys walang dahilan or walang sapat na dahilan para lang agawin mo ang pwesto ni Pangulong Marcos Jr. For what? Saan banda? Ano bang nilabag niya? Nagtatrabaho yung tao. Maganda ang ekonomiya ng bansa. Na siya lang tanging bukod na Pangulo. Nagiging number 1 growth economy sa buong Asia ang Pilipinas sa pamumuno niya. Tingnan nyo naman ang galaw niya, di ba? Tingnan nyo yung mga galaw niya ba ngayon sa pamagagandang programa? Nakatutok siya sa magsasaka? Yan ba'y nagagawa ng ibang mga Pangulo? Hindi po Wala po ako nakikita. Sorry to say, pero yun po ang nakikita ko. Dahil nagbabasa, nagre-research din naman tayo. O mga Pangulo, walang ganyang klaseng, ganyang magagandang idea. Kahit sa maliliit na mga business na sa gilid ng kalsada, mayroon sariling natatanggap galing sa pamahalaan. Pagdagdag sa puhunan, yun yung tinatawag na akap yata yan. Ikaw ba, sino bang nag-iisip ng ganyan? Sa lahat ng probinsya na pinupuntahan niya, hinalalahad niya lahat ng proyekto niyo, biro niyo yun. Saan kayo makakita? Grabe, di ba? Magaling na Pangulo, tapos sasabihin niyo, resign, atat na atat kayo mupo. For what? Tapos ang iupo niyo, susunod na iupo niyo, walang kakwenta-kwenta. Back to zero ka na naman. Ano na naman ang mangyayari sa bansa? What the heck? Hindi tayo pwedeng pumayag. Di ba? Yan ang sinasabi ni katulad dito, sabi ni Speaker Martin, our constituents deserve to see their leaders united and focus on the collective goods. Tama! Despite the Vice President absence, the House of Representatives remains committed to working with all the branches of government to ensure the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s sana reflects our collective efforts to improve the lives of Filipino. Unity and collaboration will continue to guide us forward. Yan po ang tamang pag-iisip. Tama yun. Well, sa bagay guys, sabi ng mga iba naman, okay rin naman kung hindi sa umatin. Wala naman siyang papel doon. Di ba? In the past, umatin siya because naman guys, no? They are naman good friend ni Pangulong Marcos Jr. Pero itong lang, dahil sa mga nangyayari, hindi mo alam kung anong dahilan, bigla-bigla na lang sila nagagalit kay Pangulong Marcos Jr. na hindi naman sila inaaway. Katulad nga ang sinasabi ko, isa lang po ang gusto nila mangyari is paboran si Kibuloy. Paboran sila sa lahat ng mga ginagawa nila, which is hindi pwede naman mga bes. Sumunod din tayo sa batas. According to our President, batas is batas. Di ba? Walang paboran dito. Wala tayo sa panahon ni Dugas. Wala tayo sa panahon ni Corimao. Laging may libre, may paboran sa mga kaibigan. Wala tayong ganun. Sa ngayon ni Pangulong Marcos Jr., walang ganun. Ang umiiral dito ang batas. See? Bakit may ngayon? Bakit maganda ang batas? Tingnan nyo, si dating Senator Laila de Lima na nire-open yung kaso niya. Nakita, walang probable cause ba yan? Walang sapat na ebidensya, gawa-gawa lang. So ibig sabihin, ano bang klaseng batas ang mayroon na nakaraan? Batas tae, ganun. Ito ang totoong batas sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Fair lahat ang batas sa lahat ng tao, maliit man o malaki. Di ba? Ang lagi kasing nagkukuda-kuda sa social media, ito yung mga anti-Marcos, especially mga DDS. Now, dito sa mga sinasabi ni Sara Duterte, kung wala rin naman siyang masabi na maganda against the Marcos administration, dapat itikom niya ang mga bunganga niya. Actually, mga kababayan, sa sinasabi niya, alam niyo, binabati ko siya ng mga nakakarami ngayon. Ito naman mga vloggers niya, mga utak dilis, todo depensa. Kahit sabihin mo, alam na alam nila, mali, tama pa rin sa kanila. Diba? Hindi maganda kasi itong designated survivor. Para siyang naghahanda. Ano yun? Pasabugin niya ang hall. Baka sakali may mangyari, ligtas siya, wala siya doon. So, ibig sabihin, parang alam niya ang mayroong mangyayari. Diba? Kaya hinahanda niya yung sarili niya as a designated survivor. Di kayo naloko. Well guys, yan po ang aking kaisipan lamang. Diba? Parang alam na alam niya may mangyayari. Which is wala naman talaga mangyayari. Diba? Hindi mo alam kung ito talagang nang-aasar lang or what.
Alam mo, ikaw bilang isang vice presidente, dapat very classy ang bawat lumalabas sa bunganga mo. Kasi para makikita ka ng tao, iginagalang ka ng mga tao. Pero sa kanya, hindi eh. Para siyang batang maliit. Napaka-immature ang utak nito, mga kababayan. Ha? Oh. See? Hindi. Alam nyo, ang Pangulong Marcos Jr. talagang, sa lahat ng Pangulo, siya lang yung talagang tinuturing ko na the best na Pangulo, ama ng bayan sa kasaysayan ng Pilipinas. Except lang yung kanyang ama, talaga. So, dahil dito mga kababayan, nag-react yung mga ibang opisyalis tulad nito. Tingnan nyo ito doon. After her appearance at the Maisog prayer rally, which turned out to be anti-BBM rallies, there is after all a chance to make up and show some degree of statesmanship by attending the SUNA and show some respect on her post as Vice President. President BBM has not uttered any negative comment against VP Sara, despite the destabilization rallies initiated by her father, supporters, and unpaid bloggers. I did not expect this insensitivity from her, as I know her to be an intelligent person. This only bolster my forecast that she will not win for a national post. Agay. Guys, naglabas din ng statement si Atty. Gadon, 'di ba? Noon pa man kahit secretary pa siya, guys, tingnan niyo naman kawalang respeto niya sa Pangulong Marcos Jr. Why? Alam niya anti-Marcos nag-rally pero nag-show up pa rin siya doon. Sinusuportahan nila. Saan kayo makikita? 'Di ba? Wala ang Pangulo nasa Germany that time, pero anong ginawa ng Vice Presidente? Nandoon nakipag-rally. Kasi gusto niya din na matanggal si Pangulong Marcos Jr. Ambisyosa nga talaga. See? Dapat ito si Sara Duterte mag-aral mabuti. 'Di ba? Para maano guys magkakaroon ng expert ang kanyang pag-iisip, no? Palawakin niya mabuti. 'Di ba? Sabi pa ni Atty. Gadon, ano pang masasabi mo kay sa Pangulong Marcos Jr. sa kabila ng lahat na pambalahura sa ng kanyang ama? Nagkaroon ng plot ng yung destabilization against the Marcos administration. 'Di ba? Tapos binanata ng mga paid bloggers na 'di ba? Saan kayo makikita? Pero ito pa ang kumbaga ibinalik niya kay Pangulong Marcos Jr. sa kabila ng kabaitan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanila, na hindi naman sila inaway. 'Di ba? Walang marinig galing kay Pangulong Marcos Jr. against kay Sara Duterte, bagkus pinagtatanggol niya. Pero wala sus, nako. Si Sara Duterte, tama nga yung sinabi ni Las Cañas kay Pangulong Marcos Jr., wag daw magtiwala kay Sara kasi traidor ito. Ayan, di kayo naloka. Seguridad ni BBM, ginawang katatawanan ni VP Sara sa designated survivor, sabi niya. Joke. Appreciate VP Sara Duterte humor when she said, I am appointing myself as a designated survivor when she said she is not attending the joint session of Congress for the third SUNA. However, given current political tension, such a joke is not in a good taste because the security of the President of the Philippines is not a joking or laugh matter. Ani ni Manila Representative Joel Chua. Biro nyo yung guys. Tama yun. Hindi basta-basta po, no? Ang seguridad ng isang Pangulo. Yan tayo, mga Pilipino, ipag-pray natin ang Pangulo, yung kaligtasan niya, dahil alam naman natin mabuti ang kanyang puso, no? Mahalaga talaga, no? Ang seguridad ng isang Pangulo pagdating sa mga ganyang SUNA, dahil talaga naman dapat bantay sa lakay itong mga bodyguard niya. Talaga naman mahigpit ang security ng SUNA sa July 2022 po yan, Tama yung sabi ni Congressman, hindi lahat biro, mga kababayan. Kasi ang nakasalalay dito ang isang
nyo ang kaligtasan ng isang pangulo. Well, alam nyo mga besa, dahil dito sa statement ni Sara, ang Pangulong Marcos Jr. nakarating sa kanya po yan 101%. So dahil matalino ang Pangulo nito, ang Pangulo natin, matalino ito si PBBM, mga kababayan, alam niya na, naka-briefing na lahat ang kanyang mga bodyguard, alam niya ng kanyang ginagawa. Since pa nag-start, mga kababayan, ang rally ni Duterte dito sa Davao, sa pangbabastos, pangtuligsa sa kanya, alam niyo ang Pangulong Marcos Jr. nakahanda na po, no? Alam niya ang mga galaw nito. Kaya trust tayo sa kakayahan at saka kagalingan, katalinuhan ni Pangulong Marcos Jr. Lagi kong sinasabi, he know how to play his card. Alam niya, learn and listen yan galing sa kanyang ama. Marami siya po natutunan. Kaya hindi pwede na basta-basta na lang tanggalin niya sa pwesto. No. Hindi papayag si Pangulong Marcos Jr. Siyempre, isa sa mga katwiran niya is siya po ang binuto ng taong bayan. Okay? So, sabi ko nga, mahirap nyo tibagin itong Pangulo na ito sapagkat ang ganti niya ay walang ibang ginagawa kundi ang kabutihan sa kapwa Pilipino true sa kanyang mga magagandang programa tulad ng kanyang pagtulong sa iba't ibang probinsya, no? Sa bawat kanyang diskarte sa pamamaraan, paano niya maibsan ang kahirapan, paano niya masolusyonan ang pagkakaroon ng trabaho ng mga jobless na Pilipino, at yan naman po ay ginagawa niya ng paraan. Look, mga kababayan, anong ginagawa ni Pangulong Marcos Jr.? Lahat po ng bilyonaryo sa buong Pilipinas kinukukutsaban niya na magtayo ka ng mga business para magkaroon ng trabaho ang mga ibang Pilipino. So yun guys ang ginagawa niya, kaya umaaten siya sa mga bagong patayong mga malalaking building ng mga businessman katulad ni Mr. Ramon Ang, katulad ni Mr. Pangilinan, ni Mr. Yao, Mr. Tan, Rason, Ayala, Subel, lahat yun, Gokong Way. Nakikita nyo mga kababayan, iyan po ay sa pangungulit ni Pangulong Marcos Jr. Why? Yun po ang tanging paraan para magkakaroon po ng trabaho ang mga jobless na Pilipina. Not only that, yung pagpupunta niya sa ibang bansa, mga kababayan, anong ibig sabihin nun? Encouragement sa mga banyaga nag-i-invest sa Pilipinas. Dahil yan, pag nag-invest sila, no, magki-create ng maraming trabaho. Di ba? Yan ang magandang paraan na sinasabi ko, napakagaling kanyang diskarte. Di ba? Lahat. Total package ang Pangulo. Kaya sabi ko nga, hindi nyo kayang tibagin itong Pangulo na ito dahil magaling kanyang pamumuno, no? So, dahil dito, sa ginagawa ni Sara Duterte, okay. Yan po ang kanyang kaisipan, wow. Di ba? Pero sana, man lang ako, kung ako sa kanya, sana iniba niya lang ang kanyang pag-uugali, guys, no? Sana, todo suporta sa admin, no? Kay Pangulong Marcos Jr., despite sa mga pinagagawa ng mga magulang niya, ng papa niya at saka mga kapatid, dapat tuloy-tuloy pa rin ang support niya kay Pangulong Marcos Jr. Bakit kamo? Kasi guys, malaki din naman ang chance niya magiging Pangulo. Marami siyang matutunan kay Pangulong Marcos Jr. kung maganda sana ang naging relasyon niya. Kaso lang, sa mga ginagawa niya, makita mo dito na talagang kaisa siya sa maisog rally, no? So, dahil dito, siya rin naman mismo ang sumira sa kanyang political career. Ay, ang dami talagang nagagalit sa kanya. Lalo na sa statement niya ito, mga kababayan. At ito pa. Tingnan nyo, guys. This is breaking news. Ano nangyari kay ex-President Trump? Ayan. Di ba? See? Tingnan nyo ang balita dito sa 1PH. Tingnan nyo, guys. Ito po yung pinakamatinding balita. See? Tingnan nyo, former United States President Donald Trump was shot in the air during a campaign rally in Pennsylvania. Trump sustained a gunshot wound to his upper right ear. He is now safe and under protective measure. The unidentified shooter was killed, and no information about the motive has been released.
Meanwhile, one rally attendee was killed and 2 other spectators were injured. Ayan, no? It is incredible that such an act can take place in our country, Trump said. The Secret Service has launched as an active investigation and will release further information as it becomes available. Oh, see? Habang nag-speech siya sa kanyang campaign dyan sa Pennsylvania. Oh, hindi niya namalayan. Nagkaroon ng guys, parang sa kanyang tainga. Ayun, tamaan ng kanyang tainga. For sure, headshot yan ang tirada. Kaso pumalya siguro ang kanyang baril, kaya sa tainga lang. So, ibig sabihin, ang Diyos, mga kababayan, talagang protektado niya siguro si Trump dahil may magandang puso din naman itong ex-president na ito, no? Hindi balasubas. So, alam nyo, pag oras mo na. Pero pag may mission ka pa, may second chance, no? Alam nyo, sabi nga, kung ikaw po talaga ay protektado ng Panginoon, kahit sa bingit ka ng kamatayan, God will protect you. O, di ba? Will save you of any danger, mga kababayan. O, see? O, pinatay ka agad. Yung namatay, ay ang bumaril. Nako, talaga naman. Dapat hindi pinatay ka agad para ma-interrogate nila nitong mga kababayan. Ibig sabihin, maimbestigan nila kung sino ang nasa likuran. O, di ba? Siguro, baka sinadya para hindi na makapagsalita. At dalawa tapos may namatay pa na civilian, at dalawa ang injured, mga kababayan. Ito po ang ang political sa Amerika. Medyo mahirap. Parang naalala ko si si dating President Kennedy, 'di ba? Grabe, antindi. Hanggang ngayon not solved pa yata ang kaso. Pero dahil dito sa nangyari, minsan mapapaisip ka, mga kabayan, no? Na sabi ko nga, ini-encourage ko sa lahat ng mga Marcos loyalists na sana po pagdasal natin ang ating mahal na Pangulo, 'di ba? Hindi din malayo mangyari yung itong nangyari kay Trump. Bakit? Masyadong mainit ang Pangulong Marcos Jr. sa mga kalaban, mga kababayan. Sabi nga, may kasabihan, hindi ka makuha sa magandang usapan, idadaan ka sa santosang paspasan, which is yung assassination. Ganun lang yun, guys. Lalo na ang mga kalaban, atat, desperado na makaupo, gagawa ng hindi maganda yan, no? So, alam nyo, minsan tumatatak sa utak ko itong designated survivor. Parang mayroong to, guys, parang alam niya na may mangyayari. Ibig ko sabihin, alam nyo na, I knew immediately that something was wrong in the I heard as whizzing. Sound shot, and immediately felt that bullet ripping through the skin. Ay, wow. Kawawa naman itong taong ito, guys. I'm not fans of Trump. No, pero ako, mga kababayan, sana lumaban sila ng patas. Huwag idaan sa hindi maganda. Kasi alam nyo, yung mga ganyang klaseng, mga ganyang pamamaraan, laging may konsekwensyan. Babalik at babalik sa'yo ang kasamaan ng pinagagawa mo. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, ito na very naka-alarm, very alarma sa aking pag-iisip itong sinabi ni Sara Duterte na designated survivor, no? Parang yun nga, katulad ng sinabi ko, parang naghanda siya na para sa sarili niya, uupo siya. Parang alam niya na may mangyayari. Baka mamaya, 'di ba? Assassinate si Pangulong Marcos Jr. Well, guys, hindi mo maiwasan na maiisipin ko rin ganun, 'di ba? Kasi binabase ko lang doon sa sinabi ni Sara Duterte. Bagamat kanya-kanya tayong pag-iisip, pero yun ang akin. Respetuhin nyo naman, 'di ba? So dahil dito kay Trump, well, nagparating din ng simpatya ang ating mahal na Pangulo. Kaya medyo may idea na si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sarili na alam nyo, ang isang Pangulo, guys, laging nasa danger yan. No? Ang tanging kapit niya lang yan, ang Panginoon. Kaya ang Pangulo natin, guys, alam ko makadiyos yan. Kaya hindi siya pabayaan ng Panginoon. Okay? So, dahil dito kay Trump, sana, no, ay okay siya.
Well, okay naman siya guys. Sa tainga lang, nadaplisan. Muntikan na talaga mga bes. Kayo guys, ano po ang masasabi nyo po dito sa mga nangyayari, no? And of course, ano po ang masasabi nyo dito sa sinabi ni Sara Duterte? Ako talagang hindi ko po gusto yun. Okay? So, dahil dito mga kababayan, no, panoorin nyo ang isa sa mga sinasabi po ng GMA7. Okay? So, yun mga kababayan, ang aking pinaka-latest updates video. See you again on my next upload video. Okay? Bye, 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 and babush. God bless Philippines.